Si Birhing Maria ay madalas na tinutulan ng ating mga hindi kapatid sa pananampalataya. Lalo na ang mga santo o mga banal na tao na ngayon ay kasama na ni Kristo. Pasensya lang talaga mga bro, dahil naging bisyo ko na ang manood ng mga debate. Kaya lalo akong natuto. Pero minsan nanood din ako ng mga testimonya ng mga pahayag na galing sa iba't ibang relihiyon. Pero iba talaga kung may pagsusuri o cross-examination. Doon mo makikita ang pagsisinungaling. Anong tanong ninyo tungkol sa mga santo ng Katoliko? Ako muna, moderator ha. Makinig kayo bro. Karamihan daw ba sa inyo ay gusto lang magtanong pero tumalikod agad at hindi na makinig sa sagot. Marami akong proof dyan sa mga debate sa YouTube. Ang magtanong ay magpakilala muna. Okay, first question. Ako si Bromeo Elidianot, Bro Elid for short. Ang tanong ko ay, hindi matotoo na nagdasal kayo sa mga santo na matagal nang patay at matagal nang nasa sementeryo tulad ng inyong Mama Maria na siya ding hindi na makarinig sa inyong mga panalangin dahil matagal nang naagnas ang katawan sa lupa. Sounds familiar ah. Yung klaseng tanong na yan ay dapat talagang itanong sa mga Katoliko. Dahil yan ang aral ng Katoliko simula pa sa unang siglo. Ang hirap sa mga walang alam na Katoliko ay doon magtanong sa mga hindi nag-aral sa katuruan ng Katoliko. Kaya yon ang nangyari sa inyo. Kaya lalo kayong naligaw sa maling aral na hindi galing kay Kristo. Alam ba natakot si Satanas sa mga santo? Ayon sa mga exorcist? Ako na lang ang sasagot kapatid para straight to the point ang sagot. Pinaikot pa ni Idolvert ang sagot. Tapos si Idolvert na ang aral na ito ay simula pa sa unang siglo. Sa Hebreo 12, 22 hanggang 23 ito ang bababasa. Ngunit kayo'y lumapit sa bundok ng Sayon, sa lungsod ng Diyos na buhay, sa Jerusalem na makalangit, sa di mabilang na anghel na nagkakatipon sa masayang pagtitipon, sa kapulungan ng mga panganay na anak ng Diyos na nakatala sa langit, sa Diyos na hukom ng lahat, sa mga espiritu ng mga taong matuwid na ginawang ganap. Ulitin ko ha. Ang magtanong ay dapat makinig sa isasagot. Huwag kang kumausap dyan sa tabi-tabi. Ngayon, Mr. Bromeo Elidianut, maliban na kayo'y lumapit sa Diyos na buhay, lumapit din ba kayo sa di mabilang na anghel? Aba, hindi! Sapagkat isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Unang Timoteo 2:5. Sunod na tanong, kayo ba ay lumapit sa mga espiritu ng mga taong matuwid na ginawang ganap? Na ang ibig sabihin mga santo kasama na dito, si Santa Maria. Lumapit ba kayo? Hindi nga dahil sinabi ko na sa'yo na si Kristo lang ang madiisang tagapamagitan, wala nang iba. Ulitin natin ang sagot mo, Mr. Bromeo Elidianot. Kayo ay lumapit sa Diyos. Check, pareho tayo. Hindi kayo lumapit sa mga anghel. Hindi rin kayo lumapit sa mga espiritu na ginawang ganap. Nang ibig sabihin, mga santo. Ang ibig sabihin, wala lang pala kayo sa kalahati sa aral ng Katoliko, bro. Kaya't kalahati lang ang inyong aral. Sa Katoliko, tinanggap namin ang buong kapuspusan ng Diyos kasama ang lahat ng banal. Efesyo 3:18 to 19. Ang Diyos lang ang inyong nilapitan pero sa Katoliko ay buong kasamahan ng Diyos sa langit. Kaya kami, hindi lang kami tinatawag na Katoliko o lumaganap sa buong daigdig, kundi buong universe. Universal dahil may kasamahan kami sa langit. Ito ang tinatawag na communion of saints. Makikita yan sa Catechism of the Catholic Church 946 to 962. Ito ay tanda ng pagiging universal ng simbahan. Kaya yon ang namiss sa mga umalis sa Katoliko. Ang sabi ng talata ay lumapit, walang sinasabi na magdasal sa mga santos. Pag sinabing lumapit, hindi naman pisikal na nilapitan mo dahil tayo ay nasa lupa lang at sila ay nasa langit na.
Kaya ang salitang lumapit sa talata ay tumutukoy sa pakikibahagi sa presensya ng Diyos sa pamagitan ni Kristo kasama ang mga banal na nakatala sa langit. Ang panalangin sa mga santo ay paghingi ng kanilang intersesyon, hindi pagdarasal sa kanila bilang Diyos. Paano tayo lumapit? Dinaan natin sa panalangin upang maipaabot ang ating kahilingan patungo kay Kristo. Sabi nga sa James 5:16, ang panalangin ng taong matuwid ay mabisa. At sa Job 42 verse 8 to 9, mismong ang Diyos ang nag-utos sa tatlong kaibigan ni Job na lumapit kay Job upang siya ang manalangin para sa kanila. Kaya't malinaw na ang panalangin ng matuwid ay mabisa at ito ang dahilan kung bakit hinihiling natin ang panalangin ng mga santo na ginawang ganap na ng Diyos doon sa langit. Anong magagawa ng mga santo? Anong talata sa Biblia na pinakinggan ng mga santo ang inyong panalangin para sa Diyos? Ang mga santo ay hindi Diyos, kaya't hindi natin sila sinasamba. Ang magagawa nila ay ipanalangin tayo kay Kristo dahil sila ay bahagi ng Communion of Saints. Hindi man tuwirang nakasulat na pinakinggan ng mga santo ang panalangin ng tao, malinaw na ipinapakita ng Biblia na ang mga banal sa langit ay nakikibahagi sa ating panalangin. Sa Apokalipsis 5:8, ang mga matatanda sa langit ay may hawak na mga mangkok na pulo ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal. Sa Apokalipsis 8:3-4, ang mga panalangin ng mga banal ay inihaharap sa Diyos sa altar ng langit. At sa Hebreo 12:1, tayo ay napapalibutan ng dakilang ulap ng mga saksi, mga banal na nakamasid at nakikiisa sa ating paglalakbay. Kaya't kapag sinasabi natin, Saint Francis, pray for us, o Padre Pio, ipanalangin mo kami, hindi natin sila dinadasalan bilang Diyos. Hinihiling natin ang kanilang panalangin dahil gaya ng sabi sa James 5:16, ang panalangin ng taong matuwid ay mabisa. At gaya ng Job 42, 8-9, mismo ang Diyos ang nag-utos na si Job ang manalangin para sa kanyang mga kaibigan. Kung ang panalangin ng matuwid dito sa lupa ay mabisa, mas lalo pa ang panalangin ng mga santo na ginawang ganap ng Diyos sa langit. Ito ang tunay na kahulugan ng ating paglapit. Hindi pagsamba sa kanila, kundi pakikiisa sa kanilang panalangin patungo kay Kristo. Dahil ang Catholic Church ay hindi lang church sa lupa. Ito ay universal church, kasama ang mga banal sa langit at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Kaya't kapag humihingi tayo ng panalangin sa mga santo, nakikiisa tayo sa iisang sambayanan ng Diyos. Ang ating panalangin ay patungo kay Kristo, ngunit kasama natin ang buong simbahan, sa lupa at sa langit, na nananalangin bilang isang katawan. Ulitin ko ha? Kasama natin ang buong simbahan, sa lupa at sa langit, na nananalangin bilang isang katawan. Salamat Maymibana sa iyong malinaw na pagpapaliwanag. Sana bumalik na kayo bro dahil kayo ang himiwalay sa tunay na simbahan ni Kristo. Sabi pa sa talata sa 1 Juan 2:19, ang humiwalay sa atin ay hindi sa atin. Maraming salamat sa ating mga virtual guests. Ako'y muling mag-iwan ng kasabihan. Ang simbahan ni Kristo'y iisa. Sa lupa, sa langit, lahat ay kasama. Kung humiwalay ka at naglakad mag-isa, di ka kabilang sa tunay na iglesia. Kaya't manatili sa katawan ni Kristo upang ang buhay ay maging ganap at buo. Hasta mañana, till we meet again! Ako din ay mag-iwan ng mensahe. Kung may tanong ka, huwag mong itago. CFD ay handa kahit saan magtungo. Sa kalye o online, sila'y naroroon. Sa tanong mo't sagot, may gabay at layon. Kung magtanong pala kayo, kailangan ninyong makinig para hindi na paulit-ulit ang mga katanungan. Yon lang! Pwede na kayong mag-comment.